sa ating lahat. Ako po si Emmanuel O. Alejandre. Ito po ang aking daily devotion para sa ngayong August 19, 2024. And for today is Monday. We are going to introduce our new weekly theme, no? Which is loving God is hating sin. So kapag daw po tayo tunay na nagmamahal sa Panginoon, isa sa mga ways kung paano natin makikita yung pagmamahal na yon at i-express natin yun sa Kanya is through hating sin. Pagtakwil at pagtalikod sa lahat ng mga sin na binabanggit sa Biblia. Or any sin at all, no? And makikita po natin ito sa Psalm chapter 97 verse 10 na nagsasabing, "Kayong nagmamahal sa Panginoon, kamuhian ninyo ang kasamaan. Ang kaluluwa ng kanyang mga banal ay kanyang iniingatan, kanyang isinasagip sila sa kamay ng makasalanan." So, do you love God? Do you love the Lord? If you do, then you should also hate sin, no? Kasi one of the main forces that opposes God is sin. And ang dahilan po kung bakit malayo yung connection natin sa Panginoon is yung kasalanan, yung disobedience sa Kanya, yung hindi pagsunod, yung hindi pagsabuhay sa Kanyang mga katuruan. And that is one of the main reasons kung bakit nalayo tayo sa Kanya. Kung bakit tayo nahulog into this dark pit of evil forces, no? Na kung saan ang gusto lang gawin is maminsala, na kung saan ang goal lang sa buhay is pahirapan tayong mga tao, no? So, paano nga ba natin nasabing loving God is hating sin? Unang-una, yung kasalanan po, it's desensitizing. Maaaring one day, you are opposed to do sin, pero once na-experience mo na yon and you become somewhat desensitized dun sa sin na yon, mas magiging inclined ka na ituloy yung pagkakasala. Let's say for example, no, it's your first time na magsinungaling in your whole life. At first, you'll feel guilty. Iisipin mo pa na bakit ko ginawa yon. That's not something that I should do. Pero, as time goes by and you continue to sin, you continue to lie, yung mga lies mo parang mas madali mo nang nabibitawan. Kumbaga, it's so much more convenient for you to not say the truth, no? Dating nagigilty ka pa nung nagsisinungaling ka, ngayon parang wala lang sa'yo. Kumbaga, it becomes normal to you. And that's bad, no? Yun yung isa sa mga pinaka mahirap pagdating sa kasalanan eh. Kasi it forces you to be desensitized. Hindi ka na nagiging aware na sin na yung ginagawa mo sa dalas ng paggawa mo ng sin na yun, no? Pangalawa, loving God is hating evil. Kasi if you nurture evil, you oppose God. And opposing God is not loving Him. No, it's quite the opposite, no? Kung tunay ngang mahal mo ang Panginoon and mahalaga sa iyo yung mga katuruan niya, alam mo na yung evil, na yung sin, is yung nagpapalayo sa Kanya. Gugustuhin mo bang malayo sa mahal mo? Hindi, di ba? Kapag mahal mo, gusto mo malapit sa iyo. Gusto mo meron kayong intimate relationship with each other. Pero yun kasi yung ginagawa ng sin. Yun yung ginagawa ng evil. It lessens our intimacy with God. It drives us further away from Him. No? And lastly po, genuine Christians hate sin. Kasi nga, alam nila na ito yung nagpapalayo sa kanila sa Panginoon. And alam nila na once they sin, there will be even more of a probability that they will sin again. Kasi that's ganun yung ganun yung feature ng kasalanan. Ganun siya umaatake sa mga tao na once nagawa na nila yung isang bagay, they will be more inclined to do it again dahil nga nagawa na nila. And therefore, it starts this cycle of sin. And that's something that we should all avoid, lalong-lalo na sa mga genuine Christians, no? So paano nga ba natin ito magagawa? Unang-una, let's ask God to sensitize our heart. Humingi po tayo ng tulong sa Panginoon upang maging aware tayo sa lahat ng kasalanan na maaari nating magawa and maiwasan natin yung kasalanan na yun. Kasi tayo mga tao, on our own, we have nothing. We're weak to temptation. Kumbaga,
Onting kalapit lang sa atin, titingin agad tayo eh. So we need the help of God kasi God Almighty yan. Si God, napakamapangyarihan niya and meron siyang ability to get rid of evil. You just have to ask for it. You have to be faithful towards Him and you have to live by His word, no? Pangalawa, hate sin without being self-righteous. Yes, you should hate sin. Kailangan talikuran mo yon. Pero that doesn't mean that you should judge other people based on what they do, based on the sins that they have committed. Kasi you, at some point in your life, have also committed sin. Nung mga oras ba na nag-commit ka ng sin, ginusto mo bang i-judge ka ng ibang tao? And should you think less of anyone dahil lang sa sin nila? That is not your place. Lahat tayo makasalanan. So who gives you the right to think less of anybody based on their actions? Kung ikaw mismo makasalanan, you should be aware, we should be self-aware na makasalanan din tayo and we have no right to judge other people. We have no right to be self-righteous na sasabihin natin, ako kasi hindi ko ginagawa yung kasalanan niya kasi alam kong kasalanan yan. Ba't ko gagawin? No. Let's not lessen our view of other people, no? Let's change our mindset. Ang gawin natin, look at it as an opportunity to help someone in need of guidance. Maaring pwede mo siyang sharean ng word of God na makakapaggabay sa kanya upang talikuran niya na yung sin, no? Or ipamalas mo sa kanya yung ginawang pagbabago sa iyo ng Panginoon by showing that you are successful and dahil to sa guidance ni God, dahil to sa pagtitiwala at pananampalataya mo sa kanya. And in that way, He has blessed you so much that you have become successful in the eyes of other people. Therefore, you become this living testament of the greatness of God, no? And lastly, let's prove our genuine conversion. Ipakita po natin sa mga tao na tayo, bilang mga Kristiyano, bilang mga taong naniniwala, nananampalataya at sinasabuhay ang katuruan ng Panginoon, ay tunay na nagbabago. So yun lamang po ang aking daily devotion. Maraming salamat po sa pakikinig. Pagpalain po tayong lahat and let us all give glory to God.